Hello mga plantito-plantita. Good morning, good day po sa inyong lahat. At ngayon nga po ay August 4 at panibagong naman po tayo project dito sa garden na dapat kong ayusin bilang isang certified plantita. Yung routine ko everyday dito sa aking bakuran. Pero dahil nga po, ayan, natapos na yung doon sa may, yung parang mini forest garden ko, na ang tagal niya bago nabuo. Talagang, yung rason po kasi, ba't natagalan talaga siya bago ko nabuo yung video. Kasi, maano siya po, yung part niya masikip. Tapos punong-puno siya ng mga halaman. Pag inisip kong ayusin siya, parang sabi ko, makiuras ito. Kaya mas inuuna ko po yung parang yung buwelo ako, yung wala masyadong bato. Kasi ang hirap po maglinis sa may mga bato. To be honest, okay lang po kung cement siya. Mas madali pag semento pag binalisan mo. Doon po, lalo pag sumisiksik doon sa may mga bato yung damo, ka talaga, susungkitin mo talaga siya para maalis. Kaya sabi ko, sayang nung time. Kaya kung napansin nyo po, naiwanan talaga siya. Inuna ko yung doon sa walang mga bato, tulad doon sa may dulo, sa may mga kruton ko. Kasi mas madali yung pagdamo, mas madali yung pagwalis at yung pag-arrange ng mga plants. Dito kasi po, kahit ang liit niya, pero talaga pong punong-puno siya ng mga plants. Kaya ayun, yun yung pinakarason ko, ba't naiwanan siya. Makitime, sabi ko matatagalan ako, kaya sabi ko mahuli ka na. At second na reason is hindi naman dito binaba, medyo mataas na to, malapit na to dito sa may front namin kumpara doon sa may Croton Garden. Ngayong tag-ulan, lagi pong doon, ang hirap pumunta doon, lagi maputik. Baka madulas pa tayo, at saka kumakapit yung lupa, yung putik sa tsinelas po. Pero ayan, syempre ayan, 2 minutes na naman agad, ang bilis. Pero ayan, syempre po, po yung inalis ko po yung fish palm tail, fish palm, ayan. Yung fish palm ko po, inalis ko doon sa may front ko kasi nalipat na po doon sa may kruton, at hindi po pwedeng wala doon kasi super init din. Papalitan po natin papalitan ko po ng hindi masyadong lumalaki, yung tama lang po. Kaya ayun po yung magiging project ko po ngayon. Hindi ko alam kung matatapos ko siya kasi yung weather, umuulan, umiinit. Pero ayan, bago po ang lahat at bago ko po makalimutan, kasi 2 minutes na, magti 3 minutes na, ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At ayun po, mag-uumpisa po akong gawin yon. At syempre, ipipresent ko muna itong aking plants. Ayun, ang ganda niya. Ayan. Ayan. Tapos ito yung orange. Hindi masyadong kita. Ayan, napakaganda lang nito. Ang perfect nito dito. Ayan. Ayan. Pero ito po yung ipapalit ko dito. Kailangan ko lang itong hukayin ulit. Ito pong fishtail farm. Napakatagal na po nito. Elementary pa lang yung mga anak ko po nito. Ayan, siguro baka mga nasa grade 1 pa lang. At hanggang ngayon, ganyan lang po kalaki yan. Ganyan lang po. At pinakita ko na po ito, nagawang ko ito ng content dati, na inalis ko ito sa pot at ibinaon ko po. Dito ko po siya, ayan, ito po yung pinakapuon niya. Kaya huhukayin po natin ito ulit. Ang problema ko lang ngayon, yung pot niya, wala na. Ayan, discartihan ko lang, maghanap po tayo. Kasi kailangan po yan nakapat. Kasi yan po yung ititirno ko doon sa isa po. Sobrang po nito, slow grower. Kasi ang nangyari po nito, dekada itong nakapat. Kaya kumbaga, yung ugat niya talaga, tawag nito, puro na lang siya ugat, halos wala nang, parang feeling ko kaunting-kaunti na lang yung lupang nakakapitan niya doon sa pot na puno po ng ugat, pero yung ugat niya po ay hindi lumabas doon sa paso, kaya po na-maintain na para siyang nabunsay. Kaya ayan po yung ating kukunin, at tama lang yung size niya para doon sa garden, para hindi masyadong delikado din sa harap. Kasi ito po talaga lumalaki ito, alam niyo po yun na kung gaano kalaki yung coconut tree,
Ganun din po talaga lumalaki itong fishtail farm. Ito kasi ay wild. Ito yung marami dito sa akin. Palibasa hindi naman to binibili at sa bukid lang to nakukuha. Kaya ito po yung marami sa akin. Pero ayan, may nagagandahan akong farm. Yung foxtail farm. Sobra niya din pong appeal. Meron akong isa binigay ng kaibigan ko. Yung kasi ay wala sa bukid. Kaya wala ako nun masyado dito sa aking garden. Ito yung mapapansin nyo pong marami ako. Saka yung ganito rin pong farm. Hindi ko lang alam yung exact ID nito. Pero ayan, tingnan nyo po yung shape ng dahon. Yung pattern. Ayan, may distansya. Ayan. Ayan po, may mga distansya siya. Yung ano niya, yung pagtubo ng kanyang mga dahon. Ayan po. Ito yung marami sa akin, galing din pong bukid. Palibasa galing pong bukid, yung mga tumutubo sa tabing ilog, na yung pag nalalaglag na yung bunga nila, at napupunta sa may tabing ilog at tumutubo, sa may mga buhangin. Ayan, nakakuha tayo ng seedlings. At eto, marami pa ako nitong tumutubo dyan kasi kung napansin nyo po, 2022 po ba? December, ayan. Basta po, hindi ko lang kung 2022 or 2023, kumuha ako nito po ng maraming buto at pinatubo ko rin po. Kaya ito yung marami sa akin. Maganda rin siya, iba-iba talaga ang dahon. Pero syempre, ang nagandahan ko talaga, yung foxtail at saka yung red palm. Ito pa po yung iba nito. Ito po yung dalawa pa. Ayan. Ang ganda niyan, malaki na rin po. Natutuwa lang po ako nakakapagpatubo ako ng mga wild plants dito sa aking garden na ayan, mainit na. Kasi sa bukid ay presko at shaded. Tapos napupunta dito sa aking garden, ayan. Ayan, dalawa sila dyan. Kaya bali, 3 puno ito. Pihira naman yung garden na mayroon po nito. Kung mapupunta po kayo sa ibang mga garden, na yung mga nablagan ko po, wala akong nakitang ganitong variety ng farm. Sa lahat na po ng nablagan ko, ayan, sa mayaman man at sa hindi mayaman. Ayan, wala akong nakitang ganito. Wala sigurong nagtatanim or walang nahanap na pangtanim. Pero ayan, ang swerte ko kasi mayroon ako niyan dito sa aking garden. Syempre po, ang kauna-unahan ko pong farm ay itong umbrella. Umbrella farm. Ayan, yung dalawa. Ayan talaga yung mas mataba. At ayan, yung malago. Ayan, ganyan na, pinakamataas na siya. Sabay lang naman yan ito, pero nahuli-huli itong isa. Nabansot ito kasi nung maliit si Matmat, mahilig po yan magtaga-taga. Talaga yun yung niya, kakulitan ni Matmat noon. Tinaga-taga niya yan, kaya medyo nabansot yan. Mabuti po, yun ang mahabol naman na. Ayan yung dalawang pioneer ko ditong farm. Ito po, okay na rin naman tong farm na to, kahit na nga nakikipaglaban ito dito sa mga sanga ni rambutan. Pero ayan po, hindi naman ito po umbrella, kasi iba rin po yung pattern ng dahon. Ayan, iba yung niya, kumpara doon po sa umbrella. Ayan, talagang pag ganun si umbrella, mas mahaba yung dahon. Kumpara dito, medyo malaki-laki at hindi ganun kahabaan. At yung dulo niya, ganyan. Kaya iba rin po pala ito. Hindi ko lang po alam yung exact variety nito, yung ID nito kung ano siya. At syempre, hinog na sa aking rambutan. Ang ginagawa po namin yung kung ano lang yung maaabot at may pula, yun yung kinukuha po. Pero dito sa part po na ito, wait po. Ayan, dyan po sa may part po na yan, mas marami po yung hinog. Siyempre, ibibida ko din ang aking tinanim na rambutan. Ayan, pag may tinanim, may kakainin. Ayan, may aanihin. Mas maganda po ang variety nito. Makapal yung limi, yung white niya na matamis. Kahit nag-yellow-yellow pa lang siya, hindi pa siya ganong kahinog, ay hindi po siya maasim. Talaga pong masarap itong variety na ito, kumpara po doon sa isa. Yung isa po na yan, meron pa yan mga bunga. Ayan, hindi na yata nakikita sa video. Medyo manipis po ang limi niyan at medyo maasim-asim po. Ayan. Ayan, ito pong palm na ito, ayan. Ay, nakita ba? Ayan, ayan po. Bali po, mamamatay na po sana yan noong nagbagyo po ng
tatlong sabay-sabay dito sa Bicol, Quinta, Ulysses, and Rolly. Kasi medyo payat po ang katawan po nito. Ngayon po, ginawan ko po siya ng suporta para makatayo. At ayan naman po, I'm so happy na ayan, nakatayo siya at tumaas po talaga. Nagkasakit din po yan, pinamugaran niya ng maraming langgam. Pero po, ang napansin ko po sa ganitong variety, nagkakaroon po siya ng supling. Ayan, ganito. May tumutubo po ng mga babies niya. Kaya medyo kumakapal yung ano niya, yung puon. Kasi nga nagkakaroon siya ng anak. At ayan. Ayan po. Kumpara po sa ayan, naging topic ko po ngayon ay itong palm. Yung pagkakaiba po ng mga palm dito sa aking garden. Kasi palibasa po, palm yung ililipat ko. Tingnan nyo po itong umbrella. Ba't ako nabibilot ako nabubulol ako dito sa umbrella. Ito pong umbrella palm ay wala po siyang baby, wala siyang supling. Yung pagpaparami po nito ay sa bunga niya. Ayan, sa bunga niya para magkaroon po ng marami. Ayan, marami siyang bunga. Ayan, para makapagpadami po ng variety nito ay through seeds. Wala siyang supling, wala siyang baby. Balik po tayo sa ganitong variety. Ito po ay ang advantage po nito ay dalawa. Pwede ka rin pong magparami nito through seeds nila. Sa seeds po nila. Ayan. Ayan yung seeds nila. At yun yung hinog na doon. At sa baby nila, kasi nagkakaroon ito ng babies, nagkakaroon ng supling, pwede ka po doon kumuha ng pwede mong patubuin para magparami. At isa pa po ay dito sa kanyang seeds. Pero para sa akin, mas maganda dito sa seeds kasi mas safe po na magparami galing sa seeds kumpara sa baby. Ayan. Dito kasi sa niya, pag nagkamali tayo ng kuha, pwedeng mamatay. Marami pong laglag ng dahon itong silunggan, hindi naman namumunga. Ayan, kung dito po, kukunin po natin ito, susukwatin para makuha itong supling niya. Hindi ako masyado kumbinsido na ang hirap siguro, pwedeng mapa-stable pero parang 50-50. Kumpara po sa buto, kung magpapatubo po tayo ng buto. Ayan. Maganda rin po ito. Yung farm naman ay napakaganda kasi talagang batid naman natin na matibay siyang variety ng halaman, klase ng halaman. Matibay siya kasi yung katawan niya ay talagang lumalaban ito sa mga sa bagyo, sa hangin na malakas, ay hindi siya basta-basta napuputol. Huwag lang pong taga-tagain yung katawan nitong farm para hindi siya magkaroon ng sugat na pwedeng maging dahilan para maputol siya kung may malakas na hangin or kung may bagyo nga po. Ito yung nag-iisa kong red palm. Yung kwento nito, 2021, pumunta kami doon sa friend ng kaibigan ko. Ngayon, siya lang yung binigyan ng farm na nito. Ngayon, siguro nahiya sa akin or naawa sa akin. Binagay na lang sa akin to. Kaya nagkaroon po ako nito. At siya ay bumili na lang po nung pumunta kami sa Albay. At ayan, marami naman po itong supling. Ayan po, marami na po siyang supling na pwede ko na siyang ma-fropa. Ayan. Ito, galing ito sa Kalabanga. Maliit lang ito, pero nung dinirect ko ay, ayan, lumaki na itong yellow. Maganda din naman po itong yellow. Sana makasabay po siya dito sa ibang farm na katabi niya. Siyempre po itong likwala, isa rin po itong klase ng farm. Slow grower po ito at sobra akong thankful na nagkaroon din po ako nito sa aking garden kasi hawig siya sa anahaw. At gusto ko rin nga po magkaroon dito sa aking garden kahit isang puno lang din po ng anahaw, ang pambansang dahon. Ayan. Ayan, meron pa po ako ditong isa nito, itong umbrella palm. Ayan, dito ko lang to itinanim sa may malapit. At ayan, dalawa ito pero yung isa ay namatay. At eto, parang mga nabonsay po ito kasi mga nakapat din po yan. Last but not the least, itong aking foxtail farm. Ang ganda talaga nitong foxtail farm kasi pag alam nyo po ba, pag lumaki ito, alam naman ng mga viewers ko ito. Ayan. So ba kasi ang ganda talaga nung dahon, parang sa foxtail na tail. Ayan, yung parang, basta ang ganda niya. Ayan. Iisa lang ito, galing ito sa friend ko. Ayan, gustong gusto ko itong lumaki.
Wala nito sa bukid, kaya ito yung nag-iisa lang sa akin. Marami pa pong klase ang farm. May isa akong garden na napuntahan. Doon kay Nanay Remy. May gusto akong bilhin doon na farm. Na maliit lang yung katawan niya. Pero napakaganda. Pwede siyang gawing indoor na pang-design sa loob ng bahay. Ayan, pag nagkaroon tayo ng pera, 2 taon ko na yun iniisip na makabili pero hindi pa ako nakakabili. Start nung mag-vlog ako sa kanya, nakita ko na yun. Pero hindi pa ako nakakabili. Pero ayan, ang ganda po nito. Ito po yung ipapartner ko, itong farm na ito, doon sa nakatanim na sa direct ground. At nakapat po ito. Ayan, nakapat siya. Kaya walang problema. Ipabuhat ko na lang sa mga anak ko para ilipat doon. Ayan. At ito yung ititerno ko yung isa. Siyempre po, bago po tayo mag-start ng trabaho ay magluto po muna ako. Ayan. Isang nyug lang po ito. Medyo pinapamantika ako at ilalagay ko po dito yung turay. Ayan. At simang ko ng kaunti at lagyan ko ng labuyo. Yung rimo-rimo. Para mas masarap. Ito po ang turay. Ayan. Masarap po yan. Ayan, medyo nagmamantika siya. Tapos, naano na to sa... Ito, ihawin ko tong 6. Ayan lang yung anuhin ko. Ito lang. Ayan. Ay, mali na yung camera ko. Ang hirap kasi yung hawak mo yung cellphone tapos gumagalaw ka. Ayan. Nawawala sa ano. Tapos ito, ayan, ihawin ko yan. Ayan po, luto na at talagang naglunok-lunok na siya. Ayan. Nagmantika po talaga siya at ayan, nabawasan na nga po namin. Ito, ayan, mantika pa lang ay ulam na. Hindi siya nakakasawa kasi po, nilagyan ko siya ng kalamansi juice. Ayan po. Manghiram po muna ako ng pala at ang hirap pong anuhin nitong landok at talagang hiningal po ako kasi busog ba naman tapos maghuhukay ka ng ganito at nakayoko talagang napitpit yung aking tiyan. Pero ang ano nito ay kailangan may pala para mas malaki yung pagsuwat ng lupa. At ayan, parang uulan na naman at kailangan ma-finish product na ito. Ayan, para mayroon akong magawang content at anytime pwedeng mag-upload ay mayroon pong ma-share sa inyo. Hindi na po pala kailangan yung pala. Kailangan lang idiin ko pa ilalim itong landok saka ko pursahin na paganon. Ayan, lakas lang pala yung kailangan nito. Yung parang kailangan makontra mo para mabuwal siya sa ilalim.
syempre po pala, mayroon din ako nitong ganitong klase ng palm, itong variegated Rapis palm. Ayan, maganda siya, hindi siya yung tipo ng ibang palm na lumalaki at tumataas. Pero ayan, pwede rin gawin itong pan-design sa balkon, gawing indoor. Pero kailangan ilalabas pa rin po para naman makakuha ng sunlight. Ako kasi hindi ako nagpapasok-pasok ng mga plants na ngayon kasi dagdag trabaho at pinapamugaran ng mga langgam. Mas lalo ko lang pinahihirapan yung sarili ko sa mga linisin. Dito pa lang po sa garden ko ay solved na sa linisin at pagod. At syempre, ang isang variety rin ng palm na mayroon ako na wild palm ay itong rattan palm. Ayan, ito ay very useful ito at talagang ito po ay maraming pwedeng gawin, laundry basket, yung mga basket na pwedeng lagyan ng flour, ng mga ingredients, ng prutas. And maraming mga bagay na pwedeng magawa galing dyan sa balat po ng rattan pag naalis itong mga tinik-tinik. Isa din ito sa mga wild na palm na bihira lang din po yung nag-aalaga din ito. Ito po yung isa sa Rapis palm. Ito ay pure green lang pero maganda rin po itong pang decoration at gawing indoor house plant po. Pero syempre, ang isa sa mayroon akong palm na talagang kapaki-pakinabang, ayan, itong coconut tree or coconut palm. Isa rin po kasi ito sa family ng palm, itong coconut palm, ayan. Yung dahon niya, ayan, lahat-lahat na po, ginagawang walis, balutan ng mga kakanin, yung dahon, ginagawang panggatong, ayan, ginagawang lumber, paggawa ng bahay, lahat-lahat na. Ayan, isa ito sa andaming makukuha tayong kapaki-pakinabang dito sa coconut palm. Natatawa ako, baka mabulol ako doon sa ang haba-haba ng kapaki-pakinabang. Ayan. Siyempre, mayroon tayo niya, hindi mawawala. Mayroon din ako dito yung palm na oliva. Kaso ang problema, almost 2 years na yung hindi lumalaki. Yung napagtaniman ko kasi ay naginang shaded. Hindi ko na rin pa naaalis at naasikasong mailipat sa ibang part dito sa garden ko na initan. Kaya hindi ko na ipapakita kasi maliit. At ayan, mga plantito-plantita. Ayan na nga. Binali ko dito sa pot itong hinukay ko na fishtail palm. At ayan na dyan. Bali, huwag niyo na pong pansinin kung madumi yung pot kasi syempre po pag umuulan natitipsikan yan. At ayan dyan, namiss ko kasing mayroong farm dito sa may garden set. Bali, inalis ko na lang yung tanim na kruton dyan sa farm. Ayan, ang ganda lang yan. Ito po yung isa talaga pong almost 10 years na to. Baka po sabihin mga 15 or 16 years. Pero ayan po, nabonsay po kasi ito. Kaya ganyan po, hindi siya lumaki. Ayan, maganda na siya dyan. Ayan, nabalik ko yung palm. At least, ayan, hindi na ako masyadong mag-worry. Kasi ito namang palm na ito ay nabonsay na. Kaya, pag masama ang panahon, pwede na lang itong itumba. At, siya, hindi naman siya makakadistroso na dito sa front. At, ayan siya, cute lang siya dyan. Ayan, thank you po sa pagsama niyo sa episode na to about palm. Sa lahat po ng mga subscriber na nadagdag, salamat po sa lahat ng viewers, sa lahat po ng mga nagko-comment, nagla-like and nag-share. Thank you po sa inyong lahat and God bless you all po.